Tumalon na agad ng ilan to? 3. So, mamaya na to. Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio? Mula September 8 to 14, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Anyways, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, itong deck na to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck natin. Anyways, magsimula na tayo. So, meron na tayo kanina, di ba? Ito tumalo. Kaya ito. Kaya makipag-ayos. Kahit ito eh. Kasi ano to eh, compromise. Reconciliation. Kahit ito, ayaw din. So, anong bida dito? Babae. Nag-away sila. Yung dalawang babaeng to. So, posible ba magkaayos tong magkaaway na to? Malabo. So, again, anyone sa inyo na may kaaway na babae, hindi posible ang reconciliation ngayong week. Silang dalawa, ayaw nila, oh. Wala talagang may gusto na umaksyon. Sad to say. Kasi sila parehas ayaw. Ayaw nang ayusin ang connection nila. Anyways, punta na ako dito. Umbrella tayo. At Sage. So, ano yan? Walang dating sa akin. Mas shield nyo ang sarili mula sa nagbabadyang panganib na hindi nyo makontrol. So, sa madaling salita, mapalad kayo. Dahil may panganib na nagbabadya nga, pero for some reason, hindi matutuloy o hindi kayo mapapahamak. Makaligtas pa rin. Kayo, whether kayo to, o itong poso na kakilala nyo, mukhang makakasurvive yung tao dito mula sa disaster o kung ano mang unos to sa buhay nila na paparating. Paparating pa lang to. Parang protektado yung iba sa inyo. Pero kung sakaling nangyayari na to, o hindi pa rin talaga maiwasan na yun nga, tumama pa rin sa inyo yung kalbaryong to, eh, don't worry kasi makaka-move on din kayo agad-agad. So, temporary hardship lang to sa madaling salita para sa iba sa inyo. So, alamin natin ano yung klaseng problema itong paparating para sa iba sa inyo na nagbabadya pa lang. Ano to? Ano to? Ay! So, ang tatamaan ng reading natin
Whether kayo mismo to, nagagawa nitong sasabihin ko, ito yung portion nyo. Kasi may lalaki dito, oh. Lalaki in a relationship, hindi siya kasal, wala ring anak. Pwedeng nagli-live-in, pero again, hindi siya kasal, walang anak. Ito, baka mapasok siya sa deceptive connection. So, ibig sabihin, baka magloko to. Itong lalaking to, kasi siya to eh. So, again, whether kayo to, o ito portion nyo, o kakilala nyo, basta lalaki. Eh, magsisimula siya mag-flirt ba? Kasi ano to eh, pag nakita ko to flirtationship, o sabihin natin, kung di man ganun, eh, magkakaproblema yung iba sa inyo sa communication. So, yung mga in a relationship dyan, na nanonood, o ito yung kakilala nyo. Basta in a relationship, pwedeng nag-live-in nga, pero hindi kasal, wala ring anak. Kung ganun yung description, eh, baka maka-experience ng, kung hindi man deception, ay ito, lack of communication, problema sa communication. O aggression, ayun no. Magiging aggressive. So, pag sinabi mo aggressive, siguro medyo violent, verbally, mentally, psychologically. May aggression, no, yun, no. O siguro, may bullying dito, di pwede rin, ano. Yun nga, aggression. Parang controlling. O siguro, abusive. Medyo abusive. Bully. Bully na lang. Baka i-bully sila. O mabuisit siguro. Yung iba sa inyo, sa lalaking to kasi may intimidation dito. Kuha pa tayo ng ibang detalye. Pero, whether kayo to, o ito person nyo. Ito yung possible zodiac sign ng partner nila. Okay? Para malaman nyo kung para sa inyo ba to o hindi. So, kung ang partner ay Gemini, kapwa nila Scorpio. Scorpio to eh. Scorpio reading. So, kung gano'n ang case, eh, beware. Whether kayo to mismo o ito yung partner nyo. So again, ang tatamaan lang ay anyone na may partner na ganito. Gemini, Scorpio, kapwa Scorpio. Yung partner. Pero don't worry. Kasi, babalik ako dito. Protektado yung iba sa inyo. So, temporary hardship lang, di ba? Kasi flirtationship lang naman to eh. Ito. So, ibig sabihin, landian lang ba? So, yun yung pwedeng maging problem sa iba sa inyo. So, again, huwag kayong masyadong mag-alala kasi hindi siya magtatagal dahil temporary hardship lang to. Kung ma-encounter nyo tong mga sinabi kong kanina na ang dami. Ano nga ba yun? Deception, problem sa communication, aggressive yung partner, o medyo abusive, o rude, o baka i-bully yung iba sa inyo, o ma-intimidate kayo, eh. Again, don't worry, saglit lang yan. Makakaayos din, o makaka-move on din kayo. Eh, ano to? Puppet o puppet? Mushroom?
Walang dating sa akin. May iba sa inyo. Na para bang iko-control. So, inisip ko, kayo ba yung magko-control? O may magko-control sa inyo? Kasi kung may someone na magko-control sa inyo, utos-utosan kayo, mamanipulate, ano na yan? Pasimulang problem. In a way na lagi na lang kayong utos-utosan nito ng taong to. Na para bang bullying na yung kinalabasan. So, sa madaling salita, huwag kayong papayag na utos-utusan lang kayo ng someone na hindi nyo naman ka-close. O else, ganyan na nga. Lagi na lang kayo utusan nito. Ngayon, ibang case din naman, ganito. Sabihin natin yung iba sa inyo ay boss, may nahawakan silang tako. Businessman, businesswoman, o again, boss in general. May mga subordinate sila. Kumbaga for some reason, baka pumalpak yung kanilang strategy sa week na to. Ito, hindi kasama dun. Kasi kinalarify natin, di ba? Ito, probably, sabihin natin sa career, na para bang may gagawin yung mga boss. Kasi may iba sa inyo na mataas position. Mataas salary. Basta boss siya. May na-handle na tao. Meron siyang command. Parang ganun. Nautos. Ganyan. Basta may gagawin siya pero mukhang papalpak. Sad to say. So, maganda. Ma-prevent to na mangyari. So, ibig sabihin, para hindi siya mangyari, di double check. Laging double check sa error, o laging i-balance ang logic at intuition when it comes to decision making para hindi magka-problem. Huwag din masyadong strict para hindi masakal yung mga employee at hindi mag-alyansa, di ba? Anyways, eto, huling deck. Babasahin ko na lang to, 2 card lang kukunin ko. Basic English lang naman to. Stay optimistic. Positive thinking and faith will bring romance into your life. So ito, para sa mga single. Okay, advice to sa single. Itong uli. Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. So ito, pang single ulit. Mensahe para sa mga single yung 2 card na yan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.